Hello guys! Welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigabay para bigyan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. And for today's video guys, alam nyo ba guys na karamihan ng ating mga magsasaka ay urea ang inuunang ilagay kaysa complete fertilizer? So ito po ang isa sa mga common na misconception ng ating mga farmers. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo itong video natin dahil ipapaliwanag ko po dito ng malinaw at detalyado kung bakit dapat mauna ang complete fertilizer kaysa sa urea. So una po ay alamin muna natin kung para saan ba ang urea. So ang urea po ay naglalaman ng nitrogen lamang. So ito po ay kadalasan ginagamit upang una ay pagandahin ang dahon, padamihin ang mga sanga at suwi, at pabilisin ang paglaki ng halaman. Ang isa po sa mga dapat nating maintindihan tungkol sa urea ay ito po ay isang napaka-volatile na klase ng abono. So pag sinabi po nating volatile, ibig pong sabihin nito ay kapag nilagay po natin ito sa halaman at hindi po ito nagamit ng buo ng halaman ay nawawala po kaagad ang sustansyang ito sa hangin. So yun po yung dapat nating tandaan. So pag-usapan naman po natin yung about doon sa complete fertilizer. So ang abonong ito po naman ay naglalaman ng nitrogen, phosphorus at potassium. So ang trabaho naman po ng complete fertilizer ay una ay para sa development ng ugat, pangalawa ay para pagandahin ng dahon, at pangatlo ay pagandahin at padamihin ang bunga. So kumpara po sa urea, ang complete fertilizer po ay less volatile. Ibig pong sabihin ay mas nananatili ito sa lupa at nag-i-stay sa lupa hanggat hindi nagagamit ng halaman. So yun po yung pagkakaiba ng urea at ng complete fertilizer. Yung urea po, kapag ginamit natin sa lupa at hindi agad na-absorb ng halaman ay nawawala po siya. Pero ang complete fertilizer po, kapag nilagay natin doon ay nag-i-stay po siya sa lupa hanggat hindi pa siya ginagamit ng halaman. So kailan po mas sulit gamitin ang urea? So kung mapapansin nyo po, yung ginamit po natin na term ay sulit. Dahil ang goal po natin dito ay para ma-maximize natin yung bisa ng urea. So karaniwan po natin ginagamit ito sa vegetative stage, lalo na sa tillering o sa panahon ng pagsusuwi. Kung sa palay po, ito po yung pangalawang paglalagay natin ng abono sa bukid. Dito po kasi mas nagagamit ng halaman yung buong sustansya ng nitrogen at mas kaunti ang nasasayang kumpara kapag wala ito sa panahon ng pagsusuwi. Mas marami pong nasasayang na nitrogen at lumilipad lamang po sa hangin. Ang complete fertilizer naman po ay mas sulit gamitin sa basal application or pagkatapos po ng transplanting, lalo na po kung mahina yung lupa natin. Dahil nasabi nga po natin kanina na ang complete fertilizer ay less volatile o mas nananatili sa lupa, nakaabang na po agad yung sustansya na kailangan ng tanim natin, na kailangan niya para sa maayos na paglaki. So in summary, mas mainam po na ilagay muna ang complete fertilizer bilang unang pataba dahil mas nananatili naman ito sa lupa at nagagamit agad ng lumalaking tanim. At ilalagay naman po natin ang urea sa pangalawa bilang suporta sa pagpapadami ng suwi at pagpapaganda ng dahon. At magamit ng halaman ang nitrogen sa full potential nito. So disclaimer lamang po, mainam pa rin po na gawin ang soil analysis para mas malaman po yung kakulangan ng sustansya sa lupa. So sa video ito ay para lamang po ipaliwanag ang sequence ng paglalagay ng abono, kung ano po yung mauuna at sino po yung dapat natin isunod. So sana po ay marami kayong natutunan sa maikling video natin today. I-share po natin ito sa mga kapwa natin magsasaka para sila man ay maturuan din natin sa tamang paggamit ng urea at ng complete fertilizer. Maraming salamat po mga ka-agri at mabuhay po kayo.